kapag hindi natin inuna ang Diyos sa buhay natin, kapag hindi buong pagmamahal natin sa Diyos, may mga mali na mangyayari sa buhay natin. Huwag po nating ipagpalit o ikumpetensya ang the best sa better o good lang. Lalong-lalo na kung ang Diyos ang siyang pag-uusapan. Dahil kung isasakripisyo natin ang Diyos, marami tayong pag-iisyahan. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang maliwanag na sagot ni Kristo sa tanong na, alin nga ba? Ano nga ba ang pinakamahalaga o pinakaunang utos? Ang sabi niya, pagmamahal sa Diyos. Bagamat dinugtong pa rin niya yung pagmamahal sa kapwa, masasabi pa rin natin na ang pinakauna pa rin ay pagmamahal sa Diyos. Tingnan po ninyo nang magbigay din siya sa atin ng 10 kautusan. Una pa rin naman ang mga utos patungkol or concerning sa Diyos. Bago ang mga utos na patungkol concerning sa ating mga tao. Gayon din ang nagturo siya sa atin ng panalangin. Yung mga petition na may kinalaman sa Diyos. Una pa rin mga petitions. Yung mga petitions na may kinalaman sa ating mga tao. Sumunod lamang ng mga petitions. Una pa rin ang Diyos. Pero nga, bakit nga ba dapat natin lagi siyang inuuna? Hindi lamang dahil sa Diyos siya, hindi natin siya kapares, lamang na labang siya. Ano pa nga ba? Ito ba ay para sa Kanya o para pa rin sa atin talaga? Experience will tell us na may mga pagkakataon gusto natin tayong inuuna. Kasi kapag tayong inuuna, parang pinakamahalaga tayo ang pinakatinititigan kaysa tinitingnan lang, tayo ang pinakapinapaboran. Ang ugali ba ng Diyos ay ganyan? Kaya niya gustong nauna siya? I don't think so. Hindi kailangan ng Diyos yan. Kahit ihuli pa natin ang Diyos sa ating buhay, ang Diyos ay mananatiling Diyos. Kahit nga unahin natin siya, wala namang ding madadagdag na sa Kanya sapagkat ganap na siya. Tayo ang mas makikinabang talaga. Kasi kapag hindi natin inuna ang Diyos sa buhay natin, kapag hindi buong pagmamahal natin sa Diyos, may mga mali na mangyayari sa buhay natin. Noon po ako yung nag-aaral sa seminaryo sa awa at grasya ng Diyos, naging okay naman. Okay naman ako. Good boy ako. Sa pag-aaral, okay naman. Bagamat may mga struggles din. Sa pagdarasal, faithful naman. Pag-apostolate, okay naman. Pakikisama, okay. Kaya wala naman akong kaso. Nagkaroon lang ako ng kaso, huling taon ko pa sa seminaryo. Alam niyo kung ano ang kaso ko? Imprudence o hindi tamang pagkapasya. Ganito kasi, araw ng linggo, kailangan na akong bumalik ng seminaryo. Kasi umuwi kami noon Sabado, overnight kami sa amin. Pagdating ng linggo, dapat uwi na sa seminaryo. Ay, hindi muna ako umuwi. Bakit? Championship basketball game ng mga kapatid ko. Alam po ninyo kasi sa San Miguel dati, no? Nakakamiss nga ito. Nung ang court pa ay nasa may tapat ng simbahan ng San Miguel, talagang dinudumog, dinadayo mula pa sa iba't ibang mga bayan ang liga sa amin. Napaka-exciting. Pero more than that, basketball lang isa sa aming mga bondings ng pamilya ko. Kasi yung tatay ko, naging player yan ng basketball Naging basketball coach din yan. Nagmamanage yan ng basketball teams. Ang aking mga magulang. Mahilig kaming magkakapatid, lalo na kaming 3 naunang magkakapatid sa basketball. At maglalaro yung 2 kapatid ko. At ramdam ko talaga na gusto nila na manood ako. Kaya, kahit kailangan na akong umuwi ng seminaryo, I opted to stay. Sabi ko, mamaya na lang. Hanggang sa wala na akong masakyan. Ayun, nakasuhan ako ng imprudence. Kasi nga, kung magiging tama ang pagkapasya ko, dapat bumalik ako. Kahit pa maayos, maganda ang dahilan ko, may obligasyon ako bilang seminarista na bumalik ng seminaryo. At kung magiging pari talaga ako, yun ang isa sa mga trainings ko. Ang i-prioritize ang calling ko kesa sa pamilya ko. Kasi kung uunahin ko lagi ang pamilya ko at pari na ako, ay nakaw, magkakaroon ako ng problema bilang pari. At pati na ang mga pinaglilingkuran ko. Kapag pinrioritize ko more than my ministry ang pamilya ko. Ayun,
nakasuhan ako ng imprudence. You see, brothers and sisters, may mga pagkakataon, lalo na sa mga nagpapakabuti naman yung halos hindi na magmura, yung hindi talaga nanonood ng mga malalaswa, yung laging nagdarasal, yung laging yung nagpapakabuti naman. Madalas ang hadlang sa lalo nating paglapit sa Diyos, madalas ang hadlang sa mas malalim nating relasyon sa Diyos, hindi naman yung mga likas na masama Kasi nga nagpapakabuti ka Ang mas nagiging hadlang kadalasan, yung mga likas na mabuti. Not a wrongdoing, but a blessing. Our family, our friends, blessings yan. Yung negosyo mo, yung trabaho mo, blessings yan. Lalo pat kung marangal naman. Yung ministry ko, yung pagtulong mo, mga blessings yan, mga good deeds yan. Pero po pwedeng maging hadlang yan sa mas malalim na kabanalan kung uunahin natin hindi ang Diyos. Kung ang mas ipaprioritize natin, hindi ang Diyos, kundi ang mga yan. Halimbawa, sasabihin ko, naglilingkod naman ako sa iyo, nagmimisa ako. Hindi na ako magdarasal. Hindi na ako mag-holy hour. Hindi na ako mag-spend ng personal moments ko with you. Kasi bilang pare, lalo na, kailangan, bukod sa misa, nagdarasal pa rin ako ng personal. Kahit mga 30 minutes o isang oras lamang sa loob ng isang araw. Dapat kong gawin yan. Paano kung sabihin ko, busy naman ako at yung ginagawa ko naman para sa iyo patay na. Magiging preoccupied ng mga gawang ipinapagawa sa akin ng Diyos at makakalimutan ko na mismo ang Diyos. Mas mahalaga yung aking hindi pahalagahan pag nagkaganyan. Kaya nga po sa Bible, kung mapapansin po ninyo, ang pinakaayaw ng Diyos na kasalanan ay idolatry. Kaya nga ang pinakaunang utos ay siya lamang ang Diyos. Hindi tayo magkakaroon dapat ng ibang Diyos liban sa Kanya. Kaya siya lamang ang dapat nating mahalin ng buo. Don't you realize nang sabihin niyang mahalin natin ang ating kapwa, hindi naman niya sinabing mahalin natin ang buong ating kapwa. Siya lang talaga. Siya lang talaga yung buong-buo nating mamahalin. Kasi ayaw niyang magkaroon tayo ng ibang Diyos-Diyosan, ibang Diyos liban sa Kanya. Father, malayo naman akong sumamba sa Diyos-Diyosan. Alam ko naman kung anong tunay na Diyos. Siya lang. Okay. Pero pag sinabing idolatry o Diyos-Diyosan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa banal na kasulatan, sa mas malalim na pagninilay, hindi lang ito yung mga anito, hindi lang yun ito. Pag sinabing Diyos-Diyosan, hindi lang ito yung mga inherently bad. Pwede din ito yung maging mga inherently good. Yung likas na mabuti. Good things. Especially if this or when these good things take the place of God in our heart. Take the throne of God in our life. Doon na magsisimula ang kasalanan. Makagagawa ka ng kasalanan dahil sa pagmamahal mo sa pamilya mo Makagagawa ka ng kasalanan dahil sa pakikisama mo. Parang yung nangyayari ngayon, di ba? Dahil siyempre natulungan ng kumandidato. Siyempre pinagtatanggol. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sino man na umiibig sa kanyang asawa, sa kanyang anak, sa kanyang magulang na higit sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Kasi yan ang magiging ugat ng mga kasalanan natin. At mas mahirap yan Bakit? Yung mga likas na masama, alam mong masama. Pero ang gagawin kasi ng demonyo sa atin, masyado tayong paiinlovin, paiibigin sa mga bagay na mabuti, sa mga blessings. At isasakripisyo natin ang pinakamabuti, ang Diyos na source of all these blessings. So much so na kapag namatayan ka, pag nasira yung trabaho o negosyo mo, gagalit ka sa Diyos. Bakit? Una mong minahal yung mahal mo kaysa sa Diyos Kaya nung mawala, ayoko na sa'yo! Nakita nyo na? Kita nyo na? Wala namang masamang maging faithful sa asawa. Ibigay mo ang lahat sa Kanya. Pero, unahin mo ang Diyos. Kung mawala man siya, lukuhin ka man ng boyfriend mo, hindi mawawala ang pagmamahal mo sa Diyos. Bakit? Bago siya, ang Diyos muna. By the way, yung palang pare na nagbigay sa akin ng kaso na imprudence, and then a warning, hindi iba sa akin Baka nanonood, pero love ko yan Kababayan ko yan. Kamag-anak ko yan. Tapos, teacher ko siya dati, nung wala pa akong seminaryo. Wala pa rin siya seminaryo. Naging teacher ko siya sa high school. Naging teacher naman niya sa elementary yung nanay ko. Nakita niyo? Close kami. Close. Kaya, relax pa ako nung nandun ako, nanonood ako ng basketball. Sabi ko, Father, sorry po, hindi ako makakabalik. Tapos later on, sorry po, Father, wala na akong masakyan. Relax pa, akala ko maintindihan ako
Kasi maganda naman din yung dahilan ko, di ba? At hindi naman din kami iba. Ayan. Warning, kauna-unahan kong kaso. Nung una talaga, hindi ko matanggap eh. Pero sa totoo lang, I really realized, he was right. I was imprudent. And he was the one doing the prudent thing. Sapagkat wala dapat eskwela, kabakabayan, kamakamag-anak, kaibigan. Pagkabutihan na at ang totoo na ang pinag-uusapan in doing the right thing. Hindi dapat ikinukompromiso ang relasyon sa Diyos at ang mga values ng Diyos para sa kung sino o anuman. Na tatandaan nyo si Abraham? Si Abraham yung nagdasal ng anak, kahit isa lang. At binigay naman sa kanya. Sino? Si Isaac. Si Isaac ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya. So much so na po pwedeng awitin that time ni Abraham. Kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang aking anak. Wag lang ang aking anak. Kunin mo na ang lahat. Lord, pwede naman sabihin ni Abraham yun eh. Wag lang yung anak ko. Wag lang ito. Ano ba naman? Blessing mo to, di ba? Ito ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Ano? Sabi ng Diyos sa kanya, ibigay mo sa akin. But then he obeyed. Without hesitation, kahit dumudurog sa time ng puso niya yon. Bakit? Yes, he knew Isaac for him was good, but he also knew in his heart that God for him was the greatest good. Mga kapatid, hindi nakapagtataka na hindi na siya nagkasala, mas pinagpala pa siya. Mas dumami pa ang lahi niya, sindami ng mga bituin sa kalangitan at ng buhangin sa karagatan. Dahil yun naman ang pangako ng Panginoon sa mga inuuna siya at minamahal siya ng buong buhay talaga. Matthew 6:33, kung uunahin natin siya at ang kanyang paghahari, seek ye first the kingdom of God and everything will be given you. Sana mga kapatid, isipin natin, lalo na ngayong Kwaresma at magmamahal na araw, ha? Gaano nga ba natin kamahal ang Diyos? Baka naman mayroon tayong mga kasalanan na ang pinakaugad ay ang labis nating pagpapahalaga sa mga biyaya ng Diyos. Tingnan natin, baka napapasama tayo ng mga mabubuting bagay na ito dahil inuuna natin silang i-prioritize kesa sa Diyos. Tingnan din natin, baka hindi natin namamahal ang Diyos ng lubos. Baka may kakumpetensya sa ating buhay, kaya ang kaniyang biyaya ay hindi rin natin mas nararamdaman ng lubos. Huwag po nating ipagpalit o ikumpetensya ang the best sa better o good lang. Lalong-lalo na kung ang Diyos ang siyang pag-uusapan. Dahil kung isasakripisyo natin ang Diyos, marami tayong pag-iisyahan. Inasmuch as anumang kaligayahan o ganansyang maibibigay sa atin ng sino man o anuman, kayang ibigay ng Diyos lahat yan, but not the other way around. Besides, kung papaanong sa aklat ng Deuteronomy ay pinasira ng Diyos ang mga Diyos-Diyosan, baka may gawin din ng Diyos sa mga dinodiyos natin sa ating buhay para maiparamdam sa atin na siya lamang ang dapat na Diyos. Huwag naman po sana nating hintayin pang umabot sa ganito. Habang maaga, umayos na tayo. Mahalin natin siya ng unang-una. Mahalin natin siya ng buong buo talaga. Amen.